Ang puno ng Nara ay isa sa pinakamatibay na puno na matatagpuan sa Pilipinas. Ito ay ginagamit sa paggawa ng bahay, bangka at kung ano-ano pa dahil sa tibay nito. Pero sa likod nito may isang kababalaghang nangyayari sa puno ng Nara sa isang barangay. Nag-aaral ako noon sa elementarya sa isang lumang paaralan sa barangay namin. 12 years old ako nung naranasan ko ang mga kakilakilabot na pangyayari sa isang puno ng Nara na nakatayo sa gitna mismo ng aming paaralan. Medyo may katandaan na ito, sabi daw nila, mahigit 100 taon na nakatayo ang punong iyon. Madalas silungan ng mga estudyante tuwing tanghaling tapat. Doon na rin kami tumatambay para mag-review tuwing may exam. Dahil sa laki ng puno, doon na rin kami naglalaro ng bahay-bahayan kung tawagin sa amin. Dahil malaki ang butas nito, nakasya ang 5 tao. May usap-usapan na dahil malaki daw ang butas, ay may nakatira daw ito na masasamang elemento. Katulad ng kapre, black lady, white lady, at iba pang mga masasamang elemento. Pero, hindi ako naniniwala doon dahil sa kinagisnan kong relihiyon. At ang sabi pa nila, sumasanib daw ito sa mga matatahimik na tao. Yung taong isang tanong, isang sagot. Ako yung tipong may ganoong ugali. Tahimik, di kumikibo, palagi nag-iisa. Pero hindi ako binubuli. Isang araw, papunta ako sa room nang may napansin ako sa puno ng Nara. Isa ko palang kaibigan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Juan. Si Juan ang tipong makulit, mapang-asar, maingay at palabirong tao kung ikukumpara mo sa ugali ko. Mahilig siyang tumambay sa puno ng Nara. Doon na rin siya naglalaro mag-isa. Pero ng mga oras na mga iyon, napansin ko si Juan na balisa ito. Maya't maya'y natutulala at nagharap lang ito sa butas ng puno ng Nara. Tinawag ko ito para yayain pumasok sa room, pero ayaw nitong limingon. Nagtaka ako dahil hindi naman niya ugali ang magbaliwala sa mga nagtatanong sa kanya. Pinuntahan ko ito para kausapin, pero natutulala pa rin ito na nakaharap sa puno. Hinila ko ang kanyang kamay para maalis nito ang pagkatulala sa puno. Pero bigla na lang ako niyan tinulak dahilan upang mawala ako sa aking balanse. Nagulat ang iba pang mga estudyante dahil sa inasta ng kaibigan ko. Agad silang nagsitakbuhan para awatin si Juan. Mga ilan sandali pa, kumalma na ito na parang hindi alam ang nangyari. Bumalik na kami sa room dahil oras na ng klase namin. Sa kalagitnaan ng klase, habang nagsasalita ang guro namin, napansin ng isa kong kaklase na nakaharap na naman ang kaibigan ko sa puno ng Nara. Nakadungaw siya sa bintana at natutulala para bang may tinititigan ito sa butas ng puno. Napansin ito ng aming guro, kaya tinawag niya ito at tinanong kung may problema ba. Pero hindi ito umiimik. Napagdiskitahan ng isa kong kaklase na kilitiin ito sa kilikili. Pero bigla na lang kaming nagulat sa ginawa niya. Binuhat niya ang kaklase namin at binalibag sa sahig. Mabuti na nga lang nasalo namin siya at hindi naman ito nasaktan. Doon na ako kinabahan dahil nanlilisik ang mga mata nito. Tapos ang isa ko pang pinagtatakahan, malakas ito. Kaya tumawag na lang kami ng security guard para pakalamahin ito. Pero hindi ito kinaya, kaya naisip ng isang guro namin na baka sinaniban ito ng masamang espiritu. Kaya tumawag na ito ng
albularyo para gamutin ang kaibigan ko. Ayon sa albularyo, isang black lady ang gustong sumanib sa kaibigan ko. Ayaw daw nitong babuyin ang kanyang tinitirhang puno. Nakatira daw ito sa Nara. Ganti ng black lady sa kaibigan ko ang pagbaboy sa puno ng Nara. Para maalis daw ang galit ng black lady, inalayan ito ng isang buo ng manok. Kinabukasan, nag-alay ng isang manok sa Nara ang kaibigan ko, kasama ang mga faculty and staff ng paaralan. At hindi na nga ito naulit ang pangyayari. Isang buwan lang ang nakaraan, may bagong guro na lumipat sa school namin. Medyo bata pa ito at sobrang stricto. Nagagalit ito kapag makalat ang lugar. Ultimo, kahit isang scratch paper man lang na makita niya sa sahig, pinapagalitan na ito kung sino man ang gumawa. Madaling salita, ayaw niya ng maruming classroom. Isang araw, napansin ng gurong ito ang sanga ng puno ng Nara na nakasandal sa bubong ng isang classroom dahil sa haba nito. Kaya't naisipan niyang putulin ito para hindi ito makasira sa bubong ng classroom. Ang mali niyang ginawa ay hindi siya nagpaalam sa nakatira sa puno. Kaya't kinaumagahan, namaga ang kanyang kamay sa hindi malamang dahilan. Kinonsulta niya ito sa doktor, pero hindi pa rin ito gumagaling. Pinatingin niya ito sa albularyo kung ano ang dahilan ng pamamaga ng kanyang kamay. Ang sabi ng albularyo, pinarusahan daw ng nakatira sa puno dahil hindi siya nagpaalam na putulin ang mga sanga nito. Nagulat ang guro sa kanyang narinig, kaya sinunod niya ang payo ng albularyo. Nag-alay siya ng isang buong manok, nilagay niya ito sa butas. Kinaumagahan, gumaling na nga ang namamagang kamay ng isang guro. Simula noon, nilagyan na ito ng bakod sa palibot nito para hindi napuntahan ng mga mag-aaral.